Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Nugent FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po ninyo pong napapakinggan ay muli pong sumasaimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Maraming taon na ang lumipas, kayo po ay nakikinig sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa dito lamang po sa himpilan ng Nugent FM 100.7, mga kapatid. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga kababayan, sa lahat ng ating pong mga kilo na taga-subaybay dito po sa ating pong programa, mga kapatid. Sama po kayong lugar na roon, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Pagbati po sa ating pong mga gilid na taga-subaybay dyan po sa Tikaw Island,
Amen. Sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Kapol, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikinig ng salita ng ating Panginoon mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy lamang po natin buksan ang ating mga puso, maging ating mga isip mga kapatid, upang ang salita ng Panginoon ay makapenetrate. Amen. At atin pong maunawaan ng lubos ang kanyang banal na salita. Pagbati po sa ating pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosari, dyan po sa Iquirino, kasama po ang kanyang buong pamilya. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon at ang proteksyon, gabay at patnubay ay sumayin niyo po sa pangalan ng Panginoon. Pagbati din po sa tatlong congregation na kanya pong pinangasiwaan mga kapatid dito po sa Bulan. Ang congregation po dyan sa Magsaysay, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Maging ang congregation po dyan po sa Iquirino at maging sa sentro ng Bulan. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Amen sa inyo pong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa bayan ng Matnog. Amen. Praise God. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maging man po ang mga kapatiran natin dyan sa Hinablan Oriental. Praise God. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Tayo po ay magsama-sama lagi sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik mga kapatid. Amen. Patuloy natin i-preserve, amen, ang atin pong mga sarili, amen, na hindi ito makontamina ng sanlibutan at ng mga sistema ng mundo na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesucristo. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Barangay Kalintaan at ang mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Manpurabi. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. At pagbati din po sa atin pong mga FB Live viewers. Amen. Sister Gemma Guelas, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At Sister Rita Labini, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Rosa Hili, amen, dyan po sa Zamboanga. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Good morning po kay Brother Andy Orozco. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maging sa iba pa nating mga viewers sa FB. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Christy Disoyo, good morning din po. Pagpalain din po kayo ng Panginoon mga kapatid. Amen. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran. Amen. Praise God. Sa iba't ibang lugar dito po sa Sorsogon, sa buong Sorsogon mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At salamat sa Diyos. Kahapon po ay nag-advance tayo ng worship service mga kapatid, sapagkat ngayong araw po ay magkakaroon ng power interruption mga kapatid. Praise God. Amen. Good morning po Sister Flor Dilin Talagtag. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Maging kay Sister Cristita Bugayong, good morning din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At maging sa lahat ng mga nakikinig sa atin pong programa sa kanila pong mga radio, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy lamang po nating buksan ang ating mga puso't isipan. Manatili lamang po tayong nakatune in dito lamang po sa New Gen FM 100.7 mga kapatid, at patuloy nating sabay din ang pagbukas ng ating mga puso para sa salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. Good morning po Sister Laura Gumban. God bless din po. Maging kay Sister Jo Gwen, pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. Maging kay praise God, Sister Regine Chuji and Sister Cherry Ikeda dyan po sa Japan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Ninong Wilma Bumbani at Sister Carlos Bumbani
dyan po sa Italy, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Amen. At good morning din kay Lex Goray Rivera. Amen. Good morning po. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And hoping and praying para po sa inyong fast recovery. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng kagalingan sa inyo pong karamdaman in the name of Jesus Christ. At mga kapatid at mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong mga prayer request, at kung nais nyo pong magpadala ng inyo pong mga mensahe, ng inyo pong mga katanungan, mga kapatid, at kung nais nyo pong mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan, amen, kung kayo po ay dyan sa bayan ng Matnog, amen, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0951-007-1231. 0951-007-1231. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At malaya nyo po akong tawagan, text, mga kapatid, amen, sa inyo pong mga prayer request, maging sa kung nais nyo pong mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyo pong tahanan, sa inyo pong pamilya, mga kapatid, at kung nais nyo ang Diyos ay patuloy na kumilos sa inyo pong mga buhay. Ang tanging solusyon natin, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Good morning, Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Pagbati din po sa inyo pong family at sa Solidad family, maging sa Isiha at ang Goneo family. Praise God. Sister Eleanor Yocado, dyan po sa San Juan Daan, maging kanyang buong family. Good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit bago po yan, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay, mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Mark chapter 4, verse 3 hanggang verse 8, mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan ninyo. Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At nangyari sa kanyang paghahasik na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan, at nagsidating ang mga ibon at kinain nito. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan na dooy walang maraming lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga pananim, at ito'y hindi nangamunga. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangamunga, na nagsitaas at nagsilago, at may namunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Amen. Sa talatang ito, mapapansin natin na mayroong isang mga hasik, mga kapatid, ng binhi at iba't ibang klase ng lupa, mga kapatid, na kanyang nahasikan ng binhi. Amen. Ang kaharian ng Panginoon, mga kapatid, ay kagaya nito. Ito po ay isang talinghaga na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang manghasik na naghasik ng mabuting binhi sa iba't ibang klase ng lupa, mga kapatid. Amen. May nahasik sa dawagan, may nahasik, mga kapatid, sa tabi ng daan, may nahasik, mga kapatid, sa buhanginan. Amen. May nahasik naman sa mabuting lupa, mga kapatid. Mapapansin natin kung sa talata na yan, kung aling klaseng lupa ang tumubo ang binhi, mga kapatid, na lumago, mga kapatid, at namunga ng marami. May mga iba't ibang klase ng lupa, mga kapatid. Ito po ay tumutukoy sa iba't ibang klase ng puso ng tao. Ang mga hasik, mga kapatid,
Amen. Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Naghahasik ang Panginoon ng mabuting binhi sa iba't ibang klase ng puso ng tao. Ang binhi naman mga kapatid, ito po ay sumisimbolo o tumutukoy sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kagaya ngayon na tayo ay nangangaral sa programang ito, ang Panginoong Hesus, amen, ay patuloy na naghahasik ng mabuting binhi. Walang iba kundi ang kanyang banal na salita sa lahat ng mga nangakikinig ng programang ito, mga kapatid at mga kaibigan. Marahil first time mo lang nabuksan ang radio at napakinggan mo ang pangaral na ito, mga kapatid. Amen. Praise God. At sa paghasik ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, ang mga iba't ibang klase ng lupa, ito ay tumutukoy sa iba't ibang klase ng puso ng tao. So, sa pakikinig pala o sa pangaral pa ng salita ng Diyos, mayroong mga iba't ibang klase ng puso ng tao. Amen. At ito mga kapatid, makikita natin yan. At patuloy nating mababasa yan mga kapatid at mapag-aaralan. Ang una, mga kapatid, na klase ng lupa na nahasikan ng mabuting binhi, walang iba kundi yung nasa tabi ng daan. Kumustahin natin mga kapatid, ano po ang mangyayari o nangyari sa isa mabuting binhi na nahasik sa tabi ng daan, mga kapatid. Amen. Tingnan po natin sa Mark chapter 4, verse 4, mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa. At nangyari sa kanyang paghahasik na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan, at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. Amen. Praise God. Nangyari, amen, nang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. Ito po mga kapatid ay isang talinghaga ng atin pong Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang salita at sa bawat puso na tatanggap ng kanyang salita. Amen. Ano ang ibig sabihin po nito mga kapatid? Mababasa po natin yan dito po sa Mark chapter 4 verse 15 kung ano po ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon mga kapatid na yung mabuting binhi na nahasik sa tabi ng daan, mga kapatid, na kinain ng mga ibon, mga kapatid, ang mabuting binhi. Ano po ang ibig sabihin nito? In verse 15, pakinggan po natin mga kapatid. At ang mga ito'y yaong nangasa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita, at nang kanilang mapakinggan, pagdakay na pinaroroonan ni Satanas at inalis ang salita, pero hindi nila tinatanggap ang salita ng ating Panginoon. At dyan mga kapatid, umiiral yung mga taong mga pilosopo. Hindi nila tinatanggap ang salita ng Diyos sapagkat meron silang sariling mga pilosopiya at meron silang mga sariling prinsipyo sa kanilang buhay, sa kanilang puso at isipan mga kapatid. To the point na hindi magawang makapenetrate ng salita ng Diyos sa kanilang puso at isip sapagkat bago pa man sila makinig ng salita ng Diyos, meron na po silang resistance, meron na silang pagtanggi sa salita ng Panginoon, mga kapatid, na ating ipinapahayag ngayon. Marahil, isa sa atin, mga kapatid, ang nakikinig ngayon, amen, na mayroong resistance sa kanilang puso. Ikaw ay kagaya ng talatang ito na binasa o sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ng mabuting binhi ay napunta o nahasik sa tabi ng daan. Alam natin kung anong klase, mga kapatid, kung anong klaseng lupa meron ang nasa tabi ng daan. Anong klaseng lupa ang nasa tabi ng daan, mga kapatid? Ito pong lupa na ito na nasa tabi ng daan ay drain, mga kapatid. Hindi kung magtatanim ka ng binhi sa tabi ng daan, masasayang ang iyong kapaguran. Magsasayang ang iyong pagpapagod sa pagtatanim. Mga kapatid, ibig sabihin, may mga tao na tingin nila
useless ang salita ng Diyos. Walang pakinabang ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga hindi nila tinatanggap. Kasi kapag tinatanggap mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin lamang yan na meron kang mas laking pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikita mo kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng puso, sa buhay at puso ng bawat tao. Mga kapatid at mga kaibigan, amen. Huwag nating gayahin, amen. At huwag nating hayaan ng ating puso ay kagaya nitong nasa tabi ng daan na pagkatapos mapakinggan ang salita ng Diyos, inaalis ni Satanas ang mabuting binhi. Mga kapatid, amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Buksan lamang natin ang ating mga puso at isipan. Mga kapatid, in Mark chapter 4, verse 5 to 6, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan na dooy walang maraming lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Ang mga iba ay nangahulog sa batuhan. Amen. Na dooy walang maraming lupa. Pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Kaya, mga kapatid, sumisibo lamang. Pero, dahil sa sumikat ang araw, nangatuyo ang mabuting binhi o yung pagsibol ng mabuting binhi. Ibig sabihin, tumutubo din siya, mga kapatid. Pero, dahil sa walang gaanong lupa, ibig sabihin, hindi masyado makaugat ang binhi. Kaya, nung sumibol, amen, ang init ng araw, nainitan at natuyo ang mabuting binhi. Ano po ang ibig sabihin nito ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Makikita po natin yan sa verse 16 up to verse 17 ng Mark chapter 4. Pakinggan po natin. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap na may galak, at hindi nangaguugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal, kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. Ito po mga kapatid, ang klase ng puso ng tao, mga kapatid, na pagkatapos na makapakinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, tinanggap din nila, mga kapatid, tinanggap din nila ang salita ng Diyos. Kaya lang, hindi tumagal sa paglilingkod dahil sa mga pagsubok, dahil sa kapighatian, at dahil sa pag-uusig, mga kapatid, tungkol sa salita. Kaya may mga tao na tanggap nila ang salita ng Diyos. Brother Rimar, tanggap nila ang salita ng Diyos. Alam nila na mabuti ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Pero nung inusig na sila, doon na sila bumigay. Doon na sila, mga kapatid, umatras o tumigil sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa kapigatian at dahil sa mga pag-uusig tungkol sa salita. Pastor, normal ba na kapag ako ay naglingkod sa Diyos, mayroon akong pag-uusig na kakaharapin? Yes, normal po, mga kapatid. Amen. At hindi na dapat nating pagtakhan yan. Dahil normal na kapag ang isang tao ay maglingkod sa Panginoon, ay makakaranas ng mga pag-uusig. Dahil bago pa tayo maglingkod, sinabi na po yan ng ating Panginoong Jesucristo, nang sabi niya sa kanyang salita, kayo'y kapupuutan ng lahat dahil sa aking pangalan. Kayo ay uusigin, kayo ay kukutyain, mga kapatid, pagtatawanan. Kung ano po ang naranasan ng Panginoong Jesucristo nung dinala niya ang ating mga kasalanan, mga kapatid, nung siya ay nagtubos sa atin pong mga kasalanan,
ganyan din po ang ating mararanasan kung paano siya inalimura, kung paano siya kinutya, kung paano siya inusig, mga kapatid, kung paano siya pinagtawanan, kung paano hindi siya tinanggap, mga kapatid, ng mga tao. Ganun din ang ating mararanasan. Hindi ko po kayo tinatakot, mga kapatid. Pero mas mainam na maranasan natin kung anong naranasan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sigurado naman ang ating mga kaluluwa na tayo ay kakasamahin ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Bakit sinabi ng Panginoon na kayo'y kapuputan ng lahat dahil sa aking pangalan? Mga kapatid, dahil hindi po tanggap ng mundo, amen, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi tanggap ng lipunan, mga kapatid. Hindi lahat. Pero mga kapatid, karamihan, hindi po tanggap ang salita ng Diyos, mga kapatid. At yan ang dahilan kung bakit kapag tayo'y nangaral ng salita ng Diyos, kakaunti lamang po ang nagbibigay ng oras at panahon para pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Ngayong panahon na ito, mga kapatid, mangaral ka ng salita ng Diyos, hindi ka papansinin. Pero kapag gumawa ka ng kalukuhan, gumawa ka ng isang bagay na sa tingin nila ay kakaiba, papansinin ka nila, at hindi lang papansinin, bibigyan ka nila ng oras at panahon para pakinggan o para panuurin, mga kapatid. Pero mapalad ang tao na nagbibigay ng oras at panahon tungkol sa salita ng ating Panginoon. Mapalad ka, kapatid. Amen. Na bagamat meron kang sariling obligasyon, meron kang gustong gawin, marami kang gagawin, marami kang obligasyon, responsibilidad sa buhay, pero naglalaan ka pa rin ng oras para pakinggan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mga kaibigan, sa mga kapwa kong mananampalataya, sa minsan nang nakatanggap ng salita ng Panginoon, pero hindi nagpatuloy dahil sa kapigatian, dahil sa pag-uusig, mga kapatid, ito ang panahon para tayo ay manumbalik sa paglilingkod sa Panginoon. Normal na may pag-uusig, mga kapatid. Pero ang pag-uusig na yan, kaya nating labanan dahil alam natin na may Diyos na totoong nagmamalasakit at totoong nag-iingat at gumagabay sa atin. Ang kagandahan naman, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, matapos niyang sabihin na kayo'y kapuputan ng lahat dahil sa aking pangalan, mayroon din siyang sinabi sa huli, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan, sabi ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kapigatian, sa panahon ng pag-uusig, mga kapatid, lagi nating tandaan, hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang dapat nating panghawakan na pangako ng Panginoon. Huwag lang tayo mag-focus, huwag lang tayong tumingin sa mga pag-uusig, sa kapigatian, sapagkat kung ititingin lang natin ang ating oras, ang ating kaisipan, ang ating focus sa mga pag-uusig at kapigatian, mawawala tayo, mga kapatid, sa paglilingkod. Pero kung titingnan natin kung ano ang mga pangako ng Panginoon na sa kalagitnaan ng pagsubok na iyong kinakaharap, sa gitna ng kapigatian at pag-uusig na iyong kinakaharap ngayon, may Diyos na handa kang tulungan, may Diyos na handa kang alalayan, gabayan at patnubayan sa iyong paglalakbay habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Di bale nang hindi ako tanggapin ng lipunan dahil sa pagsunod ko sa kalooban at sa salita ng Panginoon, kaysa naman tanggap ako ng lipunan pero hindi ako tanggap ng Diyos. Di bale nang tanggapin ka ng Diyos, di bale nang tanggihan ka ng mundo, di bale nang usigin ka, mga kapatid, dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, ang mahalaga doon, mga kapatid, tanggap ka ng ating Panginoong Jesucristo. Mahirap yung tanggap ka ng tao pero hindi ka tanggap ng Diyos. Mas mainam na natanggap ka ng Diyos, di bale nang tanggihan ka ng mga tao. Dahil pagdating sa kaligtasan, hindi tayo kayang iligtas ng ating kapwa. Hindi tayo kayang iligtas ng mga taong umuusig at kumukutya sa atin. Mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, sa paghuhukom, mga kapatid, amen, tayo ay kayang iligtas ng ating Panginoong
Jesucristo. Sunod mga kapatid, pakinggan po natin sa Mark chapter 4 verse 7. Ganito po ang ating mababasa. At ang mga iba'y nangahulog sa dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga pananim at ito'y hindi namunga. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang iba naman, nahulog sa dawagan. Ano yung dawag na yan mga kapatid? Mga tinik. Maraming mga tinik. Ang mga iba'y nangahulog sa dawagan, lumaki din, mga kapatid, ang binhi. Tumubo at lumaki. Pero ininis, mga kapatid, ng dawag. Ininis ang ang pananim at hindi ito nangamunga. Ibig sabihin, mga kapatid, na tumubo din ito, pero dahil sa maraming mga dawag o mga tinik sa kanyang paligid, hindi nangamunga dahil hindi makabuelo ang isang pananim kapag marami, mga kapatid, ang mga nakakasagabal sa kanya. Makikita po natin kung anong ibig sabihin nito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nang mabuting binhi na naihasik, mga kapatid, sa dawagan. Dito po sa verse 18 to 19. Pakinggan natin. At ang mga iba'y yaong nangahasik sa dawagan. Ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiini sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Purihin ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Mga kapatid, ito yung salita ng Diyos na nahasik sa puso ng tao, na namunga din, tumubo rin, Brother Rimar. Ibig sabihin, ito yung tao na pagkatapos makinig ng salita ng Diyos, naglingkod din siya sa Panginoon. Mga kapatid, tinanggap niya ang salita ng Panginoon, naglingkod din siya sa Panginoon. Kaya lang, sa kalagitnaan ng kanyang paglilingkod, dahil mga kapatid, amen, sa daya ng mga kayamanan at sa pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang mga pita sa mga ibang bagay na nagsisipasok, ang nagsisiini sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Ibig sabihin, naglingkod din siya sa Panginoon. Tinanggap niya ang salita ng Diyos, naglingkod din siya sa Panginoon. Kaya lang, dahil mga kapatid, sa pagsusumakit na ukol sa sanglibutan. Ano po ito mga kapatid? Hindi niya kayang, ito yung Kristiyano na naglilingkod din sa Diyos. Tinanggap niya ang salita ng Diyos, naglingkod siya sa Diyos. Kaya lang, hirap siya na labanan ang sistema ng sanglibutan. Hirap siya na sumunod sa kabanalan. Hirap siya na manindigan sa katotohanan dahil sa pagsusumakit ukol sa sanglibutan. Hirap siyang panindigan ang kanyang paglilingkod dahil mas concerned siya, mga kapatid, sa kung ano ang sinasabi ng mundo. At kung ano, mga kapatid, ang sistema ng sanglibutan, mga kapatid. At dahil na rin sa daya ng mga kayamanan. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga paraan ng dyablo para ang Kristiyano ay mawalay sa paglilingkod sa Diyos, una na dyan, yung daya ng kayamanan. Yung kayamanan mga kapatid, mga material na bagay. At yung daloy ng sanglibutan. Pag naglingkod ka kasi sa Panginoon, para kang nakikipaglaban sa agos ng sanglibutan, mga kapatid. At ang mga pita ng laman, hindi makayanan ang Christian living and discipline ng isang tao na ito na tinanggap ang Panginoon, naglingkod sa Panginoon, pero hindi kinakaya, mga kapatid, amen, ang klase ng pamumuhay bilang Kristiyano. Dahil nandyan ang daloy ng sanglibutan, nandyan ang daya ng mga kayamanan, mga kapatid,
Amen. At yung mga masasamang pita ng laman. Ito yung mga dahilan at ito yung mga hadlang sa isang Kristiyano sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga meron tayong tinatawag na Christian living and discipline. Mga kapatid, dahil bilang Kristiyano, kailangan mga kapatid, amen, susunod tayo sa mga panuntunan, sa standard ng banal na kasulatan. At alam po natin mga kapatid, na ang standard ng Biblia, hindi po ito standard ng sanlibutan. Ang standard ng sanlibutan, hindi po ito pwedeng maging standard ng banal na kasulatan. Kaya nga, may mga tao ngayon na nag-aangkin na sila daw ay Kristiyano, pero mga kapatid, nariyan pa rin sila sa sistema ng mundo. Yung uri at paraan ng kanilang pamumuhay ay makasanlibutan. Pero yung kanilang claim, sila po ay Kristiyano daw. Pero yung paraan at uri ng kanilang pamumuhay, mga kapatid, walang pagkakaiba sa kung ano ang pamumuhay ng mga hindi Kristiyano at hindi naglilingkod kay Kristo. So mga kapatid, ipagpamanin niyo po dahil tutok po sa akin dito ang aircon. So ito yung mga Kristiyano na nagkiklaim na sila daw ay Kristiyano. Ito yung mga tao na nagkiklaim na sila daw ay Kristiyano, pero yung paraan ng kanilang pamumuhay, yung paraan o yung klase ng kanilang pananalita, wala pong pagkakaiba sa mga hindi mananampalataya. So bilang Kristiyano na naglilingkod kay Kristo, kung ikaw ay totoong Kristiyano na naglilingkod kay Kristo, dapat ikaw ay nakikitaan ng tunay at totoong pagbabago. Pagbabago sa isip, pagbabago sa puso, pagbabago sa salita, at pagbabago sa gawa. Kung sinasabi, kapag ang isang tao, sinasabi niya na siya ay Kristiyano, siya ay kay Kristo, pero wala namang pagbabago sa pag-iisip, wala namang pagbabago sa puso, wala namang pagbabago sa salita, wala namang pagbabago sa gawa, hindi yun ang totoong Kristiyano. Dahil ang totoong Kristiyano, dapat nakikitaan ng totoong pagbabago, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Hindi sinabi ng Biblia, all things are become old, mga kapatid. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat na sa inyo ibinautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, hindi po ito sinasabi. Hindi po sa salita lamang, kundi ito dapat ay nakikita sa gawa. Napapatunayan dapat natin ito sa ating mga gawa. Kung paano ka magsalita. May kilala ako, Brother Rimar, na sinasabi niya na siya ay kay Kristo, pero malakas magmura. Sinasabi niya na siya ay kay Kristo, pero ang lakas sa bisyo. Sinasabi niya na siya ay kay Kristo, pero babaero, lasinggero, mabisyo. Nandyan ang kalayawan, mga kapatid. Walang pagbabago. Amen. Pwede nating madaya ang tao, pero yung sarili natin at yung Diyos, hindi natin kayang dayain, mga kapatid at mga kaibigan. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, nakakakilala, amen, na hindi totoo ang paglilingkod mo. At maging ang Panginoong Jesucristo, kilala ka na hindi totoo ang iyong paglilingkod. Mark chapter 4, verse 8, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangamunga na nagsitaas at nagsilago. At may namunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano pang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo, na ito yung sinabi ng Panginoon sa kanyang talinghaga. Yung huling klase ng lupa na nahasikan
mga kapatid, ng mabuting binhi. Ano po ito? Yung mabuting lupa. Amen. Ano ang nangyari sa binhi na nasik sa mabuting lupa? Tumaas, nangamunga, lumago, at namunga ng marami. In verse 20, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa na nangakikinig ng salita at tinatanggap ito, at namumunga ng tigta-30 at tiga-60 at tigi-100. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. So, unti-unti na nating makikita o nakikita, mga kapatid, kung anong klaseng puso meron tayo ngayon na nakikinig ng salita ng Diyos. Ang paghahasik, mga kapatid, ito ay kagaya ng pangaral ng salita ng Diyos. Amen. Inihahasik namin ang salita ng Diyos sa bawat tao na nakikinig ngayon. So, sa pagkakataong ito, unti-unti nating nalalaman at nakikilala ang ating sarili kung anong klaseng puso meron tayo na habang tayo nakikinig ngayon, mga kapatid, nalalaman natin at ipinapakilala ng Panginoong Hesukristo kung anong klaseng puso meron tayo habang tayo ay nakikinig ngayon, depende sa kung paano natin tinatanggap at kung paano natin isinasapamuhay ang salita ng Diyos na ating napakinggan, mga kapatid at mga kaibigan. Totoo na mabuti ang salita ng Diyos. Pero hindi lahat ng nagsasabi na totoo at na mabuti ang salita ng Diyos ay sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Para masabi na ikaw ay mayroong mabuting lupa o mabuting puso, mga kapatid, dapat ikaw ay tumatanggap sa salita ng Diyos at pagkatapos na ito'y tinanggap, dapat ito'y isinasapamuhay ng bawat tao na nakikinig ng salita ng Diyos ngayon. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, hindi po natin siya makukumbinsi sa pamagitan ng salita natin. Makukumbinsi natin ang Diyos na tayo ay sa Kanya kung ito po ay naipapakita natin sa ating mga gawa. Mark chapter 4 verse 30-31, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. At kanyang sinabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos o sa anong talinhaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Sabi dito, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos? Ito ay kagaya ng isang butil ng mustasa, tulad sa butil ng binhi ng mustasa, na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa. Mga kapatid, ano po ang ibig sabihin nito ng Panginoon? Mga kapatid, amen. Nais ng Panginoon na maghari sa ating mga buhay. Kaya ang Panginoon, nagsisimula siya na maghasik ng kanyang salita sa iyong puso, kapatid at kaibigan. Dahil alam ng Panginoon na kapag ito ay iyong tinanggap, mga kapatid, ng iyong puso ang kanyang salita, kapag ito ay iyong tinanggap, ito ay tutubo. At kapag ito ay tutubo ng pananampalataya, mga kapatid, amen, yung pananampalataya natin, amen, yun, mga kapatid, ang magtutulak sa atin para mas lalong sumunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo, maging yung ating pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. So ang Panginoong Hesukristo, nais niya na maghari sa buhay ng bawat tao, mga kapatid at mga kaibigan. Sinisimulan lang ng Panginoon ang kanyang paghahari sa puso ng tao sa pamamagitan ng kanyang paghahasik ng kanyang salita sa iyo, kapatid at kaibigan. Ngayon, kung ito ay yung tatanggapin at kung ito ay yung susundin, doon lamang magsisimulang maghahari ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Mga kapatid, depende sa klase ng lupa o klase ng puso na meron tayo, mga kapatid. Amen. Kung ikaw ay mayroong mabuting puso
mabuting lupa, mga kapatid, na tumutukoy sa puso ng tao na tumatanggap sa salita ng Diyos at sinusunod ito, mga kapatid, diyan tutubo, sa'yo tutubo ang salita ng Diyos at ito ay lalago at ito ay mamumunga kung ito ay yung susundin sa iyong buhay. Ano po ang bunga ng salita ng Diyos sa buhay ng tao? Walang iba kundi kapayapaan, kaginhawaan, mga kapatid. Amen. Praise God. At higit sa lahat, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya hindi magawang maghari ng Diyos sa buhay ng tao dahil hindi makapagtubo at makapagbunga ng ang salita ng Diyos dahil sa ang puso ng minsan ng tao ay kagaya ng sa tabi ng daan, kagaya sa tabi ng dawagan at sa tabi ng mga kapatid ng batuhan. Mga kapatid. Amen. Kaya hindi makapaghari ang Diyos sa atin sapagkat, mga kapatid, hindi natin ito nabibigyang halaga at hindi natin ito nasusunod. Magkakaroon lang, mga kapatid. Amen. At magagawa lang po ng Diyos na maghari sa buhay mo kung ikaw ay tatanggap sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Nais ng Diyos na pagharian ka niya dahil alam ng Panginoon na iba ang naghahari sa iyo. Minsan sa buhay ng tao, sarili nila ang hari sa kanilang buhay. Sarili nila ang hari sa sarili nila. Kaya ano ang nangyayari sa tao? Maraming mga rimalaso, maraming mga hindi magagandang bagay na nangyayari dahil hindi ang Diyos ang naghahari sa kanila. Mga kapatid, amen. Kung nais natin na magkaroon ng pagbabago ang buhay natin, hayaan natin na maghari ang Diyos sa puso at isip at buhay natin sa pamamagitan ng ating pagsuko at pagsunod sa kalooban at utos ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Dahil sa kanyang salita, nakikita natin at napapatunayan natin sa ating mga sarili kung anong klaseng lupa o kung anong klaseng puso meron tayo ngayon. May mga talata pa sana tayong babasahin, ngunit tayo po ay malapit nang matapos ang ating takdang oras ng ating pagtatapos. Mga kapatid, amen, pagharian natin, hayaan natin na maghari ang Diyos sa buhay natin. Huwag nating pabayaan na iba ang maghari sa buhay natin. Mga kapatid, amen, tumingin kayo, mga kapatid, sa paligid. Tumingin kayo. Huwag na kayong pumunta sa ibang lugar. Kahit sa lugar nyo, tumingin kayo sa paligid nyo. Mga kapatid, tingnan nyo po at masdan ninyo yung mga tao na pinaghaharian ng kanilang mga sariling kalooban. Mga kapatid, nandyan ang mga bisyo at kalayawan. Nandyan ang away, magulong buhay, magulong pamilya. Mga kapatid, walang kapayapaan dahil sa ang naghahari sa kanila ay ang kanilang mismong mga sarili. Pero kung hayaan natin na pagharian tayo ng Panginoon, mga kapatid, doon natin makikita kung anong klaseng buhay at kung gaano kaganda ang buhay na regalo sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya may mga tao na hindi nila ma-appreciate, mga kapatid, ang halaga ng buhay na meron sila na regalo ng Diyos dahil sila ang naghahari sa kanilang buhay. Kung ang buhay natin ay bigay ng regalo ng Panginoon, dapat lang, mga kapatid, ibig sabihin, Diyos ang nakakaalam kung ano ang mas makabubuti sa buhay natin. Dahil bigay ito ng Diyos eh. Regalo ito ng Diyos na buhay natin, mga kapatid. Kung ito ay galing sa Diyos, ibig sabihin, Diyos lang ang nakakaalam kung paano ang tao magkaroon ng satisfaction, mga kapatid, at fulfillment sa kanilang puso at isipan. Kaya, mga kapatid, sa aking karanasan, nung ang Panginoon ako ay tinawag, dito ko lang nakita kung gaano pala kaganda ang buhay ng tao, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Hanggang yan lamang po, mga kapatid, ang atin pong may paglilingkod. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito na kung saan ipinakilala mo sa amin, Panginoong Hesus, kung anong klaseng puso meron kami, kung anong klaseng buhay meron kami, at yung anong klaseng kaisipan meron kami.
Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kababayan, ang aming mga radio listeners and FB viewers, amen, na maging mabuting lupa ang aming mga puso, na handang tumanggap ng iyong salita at hindi lang darating sa pagtanggap, kundi handang sumunod sa iyong banal na salita at kalooban. Pagpalain mo po ang bawat isa, pagharian mo po ang bawat isa, Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa salita ng Panginoon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo. Kasama ko po si Brother Raymar at si Brother Angelo sa Bible reading. At mga kapatid, dito po ang ating pong contact number, 0951-007-1231. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. 0951-007-1231. Mga kapatid, sa pangalan po ng ating pong pastor, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Lagi po nating tandaan at huwag nating kakalimutan. Sa Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Maraming salamat sa ating radio listeners and FB viewers. God bless everyone. Buhay ko mula nang makilala si Kristo. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programa Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Nugent FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa.